Ayan po mga kapida, isang magandang oras sa lahat at welcome po sa aking channel. Eto po, magbigay lang po tayo ng reaction po mga kapida, no? Dito ho sa napipintong pag-imbestiga po mga kapida ng House of Representatives. Dito ho sa napaka-controversial na flood control projects po mga kapida, no? Kung maalala po ninyo, sa SONA po ng Pangulo, binanatan po ng Pangulo ito pong mga opisyal po ng gobyerno na involved po dito sa corruption po, sa flood control projects po mga kabida. Hanggang ngayon, hindi pa po malinaw po mga kabida kung sino yung ahensya po ng gobyerno ang mag-iimbestiga ho dito, Okay? Pero last Friday po, meron pong isang mambabatas po na grace po ng posibilidad mag-imbestiga yung House of Representatives, In fact, 3 committee daw ang gusto kong mag-imbestiga dyan, TRICOM, mga kabida, ang tanong po dyan, kapanipaniwala ba, kung ang House of Representatives po ang mag-imbestiga dyan po sa napaka-controversial na flood control projects po ng gobyerno po, mga kabida. Alam naman po natin na base ho sa expose po ni Senator Panfilo Lacson, may mga mambabatas po, mga kabida, na sangkot dito ho sa sinasabi ho nilang corruption po sa flood control projects po mga kabida. Okay? In fact, meron ngang 67 daw na mga lawmakers ang sinasabi hong nangungontrata sa kanilang mga proyekto po mga kabida. Okay? Yun yung tanong po dyan. Kapanipaniwala ba ito pong House of Representatives na mag-imbestiga ho dito, Eto, babasahin ko lang po. Ito pong editorial po makabida, ng The Philippine Star. Alright, maganda po ito, Ang title po ng kanila pong editorial, Investigating the Shameless. Eto po. It's been nearly 2 weeks since President Marcos initiated a shame campaign against public officials and their accomplices in the private sector who have been pocketing funds meant for flood control projects. To this day, it's unclear who or which agency is conducting a probe. The Commission on Audit is mandated to review such projects, although various quarters have pointed out the difficulty of auditing flood control interventions, particularly dredging and desetting of bodies of water. It's not the Department of Public Works and Highways conducting the probe. The President has clarified, although the DPWH is drawing up the list of all the flood control projects supposedly completed or under implementation in the past 3 years. The President issued the clarification and observations that DPWH personnel themselves are being implicated in what he had described as palpak and guni-guni, or defective and imagined or non-existent flood control projects. Last Friday, a congressman said 3 committees of the House of Representatives would be jointly conducting an inquiry into the controversy. The TRICOM is interested particularly in questioning Senator Panfilo Lacson and Baguio City Mayor Benjamin Magalong about the statements linking lawmakers to anomalous flood control and other projects and other public works projects, which, while the public is interested in finding out the extent of the corruption that President Marcos highlighted in his recent State of the Nation address, questions have been raised on the propriety and impartiality of lawmakers conducting an inquiry into anomalies that could implicate members of Congress. Eyebrows were already raised when lawmakers applauded lustily as the President in his SONA told crooks pocketing funds for flood control to have same shame. Mahiya naman kayo. Magalong has expressed readiness to face the House and substantiate his stories about brazen corruption. He stressed, however,
that he should be treated not as a respondent in a criminal or administrative complaint, but as a resource person. Can the House do this? The President, back from the latest overseas trip, can designate a body that can carry out an impartial and credible audit of flood control projects. He can speed up the designation of a new ombudsman and task state prosecutors to help in determining corruption in flood control. After his much applauded job at the Shameless, the last thing he should want is to be accused of protecting shameless sacred cows and of complicity in a cover-up. So yun po mga kabida, no? Ang editorial po ng The Philippine Star, ano po, no? At doon po sa kanilang editorial po, ni-raise po yung posibilidad po na ang House of Representatives ang mag-iimbestiga ho dito, ano? Okay? Kagaya po ng tanong po mga kabida, no, ng editorial po ng The Philippine Star, ito din yung tanong ko po. Gaano ho ka-credible ang House of Representatives, ano, sa kanila kung magiging investigasyon ho dito sa flood control projects? Okay? Kagaya ng sinabi ko po kanina mga kabida, meron pong isiniwalat po, ano, ito hong si Senator Panfilo Lacson na may mga mambabatas po, ano, na-involve po dito sa kontratahan po mga kabida, ano, sa mga proyekto po ng gobyerno, ano, whether sa flood control or ibang mga proyekto, ano, sa ilalim po ng Department of Public Works and Highways po mga kabida. Kaya nga, gusto kong mag-imbestiga ang House po dito kasi gusto kong malaman po nila, ano, yung veracity po, ano, sa expose po mga kabida ni Senator Panfilo Lacson at ito hong si Baguio City Mayor Benjamin Magalong, ano, mga kabida. Eh, ang tanong po dyan, kung pupunta ba si Senator Panfilo Lacson po sa House, meron pong interparliamentary courtesy po yan, ano, mga kabida. Diba? So, maghanap po ng paraan po ito pong House kung sila po ang mag-iimbestiga ho dito. Kung paano po nila ma-prove po yung sinabi po ni Lacson po mga kabida, no? Pero kagaya ng sinabi ko po kanina at sinabi po ng editorial po ng The Philippine Star, yung issue po ng credibility ho dito, kung ang House po yung mag-iimbestiga po mga kabida, eh napaka liit po, ano, mga kabida. Kasi questionably kasi, ano, ang mag-iimbestiga dun ho sa controversial na flood control projects, eh some of them are said to be involved, ano, mga kabida. So, paano yan? Diba? Kung meron pong involved po dyan na mga mababatas po, kaya po nilang isiwalat po mga kabida na ito hong mga kasama po namin involved po dito, ano? Hindi po dapat. Kasi ang dapat ho na mag-imbestiga ho dito, yung non-partisan po at saka yung ano meron pong impartiality po mga kabida, ano po, pagdating ho sa pag-iimbestiga, ano? Hindi pwedeng House of Representatives or Senate ang mag-imbestiga ho dito. Pwede pa siguro kung Commission on Audit kasi sila naman yung nararapat po dito mga kabida, no? Sila yung binigyan po ng otoridad po ng Constitution po natin na mag-imbestiga pagdating ho sa money spending, ano? Kung magkano yung ginastos, kung nararapat ba yung ginastos po ng budget po ng gobyerno, ano, mga kabida. Ito pong Commission on Audit. Kaso lang po wala hong wala hong anong tawag diyan, ngipin. Lalong-lalo na po pag meron po silang madiscover pong anomalya po mga kabida at may mga involved na mga public officials, ano? Hindi ho sila pwedeng magrekomenda po mga kabida for filing of cases. Unlike dito ho sa Kongreso, pwede. Kaso lang po, iilan po sa kanila ang na-involve yung kanila hong mga personalidad po, ano, mga kabida. Tama yung suggestion na pwede hong mag-create po ang Pangulo mga kabida, ano, ng isang body, most probably a truth commission, ano,
kagaya ho ng create po, ginawa po in the past administrations, mga kabida, no? Nag-create po ng Truth Commission, ano po, para po mag-imbestiga lang sa mga kontrobersiya po, mga kabida. Ito hong flood control projects, maganda po ang Truth Commission po dito, Kasi yung Truth Commission po, mga kabida, hindi po ito hindi po ito may link po sa gobyerno, Most of the members of this Truth Commission nanggagaling ho sa pribado, Para at least maiwasan po ang konsabahan po, mga kabida, Okay? Dapat pribado po ang mag-imbestiga ho dito, po. O di kaya, pwede naman po yung National Bureau of Investigation na mag-imbestiga ho dito, At least, meron po silang karanasan po, na mag-imbestiga, mga kabida, ito pong NBI. Basta wag lang po ang Kongreso, wag lang po either House or ito pong Senate, Kasi baka po hindi po kapanipaniwala po yung magiging resulta po ng investigasyon po, mga kabida, Kasi yun nga meron na pong cloud of doubt po, mga kabida, Kasi some of them are said to be involved doon po sa controversial flood control projects issue po, mga kabida. Kaya ang dami yung tumaas ang kilay. Nung nalaman po, mga kabida, na interesado po yung House of Representatives po dito, yung propriety, diba? Yung propriety po, mga kabida, at yung credibility po ang in question po dito, po. Okay? Sana iwasan po ng House na mag-imbestiga ko dito kasi baka po gawin lang pong katatawanan lang po, mga kabida, yung magiging investigasyon po. Let the independent group or agency ang magsasagawa po dito, mga kabida, para po kung ano man yung magiging resulta po, mga kabida, wala hong doubt. Okay? Wala hong doubt po, mga kabida, po. So, yun lang po. Para po sa inyo, ano po ang inyong pananaw at opinion ho dito, mga kabida, po? Nararapat ba ang House of Representatives o di kaya ang Senado, na mag-conduct po ng investigasyon dito po sa nakakahiya, sabi po ng Pangulo po, mga kabida, na proyekto po ng flood control, ng gobyerno, na hanggang ngayon po, mga kabida, ay pinaghahanap pa kung meron ba at nasaan na, mga kabida, So, para po sa inyong opinion at pananaw po, mga kabida, please comment down. Sa mga hindi pa po subscriber sa aking channel, please subscribe. Just click the subscribe button, click the notification bell, click all, mga kabida, para updated po kayo sa aking mga uploads. Maraming salamat po sa inyo lahat.